Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa realidad ng buhay. Kung saan lagi nating nakikita, ito po ang mga pangit. Kaya mga kapatid sa Islam, likas sa tao ang pagiging mangmang, hindi makatarungan, walang kaalam-alam sa mga kahinatnan. Kaya kung iisipin mo lalo mga kapatid, nga kailangan talaga nating magtiyaga, kailangan nating humingi ng gabay para mailayo tayo sa lahat ng mga ganitong mga pag-uugali. Kasi nga, hangad natin na mapaganda ang ating mga sitwasyon. Kasi nga, kapag ikaw baliktad sa mga ganito, ay talagang malilihis ka po at magpapatuloy ka sa nawawala. Kaya, paghingi ng pagpaparangal kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po yan dapat kalimutan ng isang Muslim. Kaya kung ang tao kapag inisip niya kanyang physical na anyo, ang iba pinagkalooban ng ala ng ganda o kaya pinagkalooban ka ng pagiging pangit, huwag mong isipin yan kapatid. Kasi nga ito ay mga pagsubok lamang ng Allah. At ang isipin mo lang ang basihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Hindi ang iyong physical na anyo. Kasi nga mayroong hadith dito sinabi ni Prophet Muhammad Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad SAW, katotohanan, si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga mukha at hindi rin tumitingin sa inyong mga kayamanan, ngunit tumitingin siya sa inyong mga puso at sa inyong mga gawain. Isinalaysay ni Muslim. Kaya ang hadith na yan mga kapatid, lagi natin itong maririnig. Kasi nga ang tao sa panahon natin tumitingin lamang sa mga material na bagay. Hindi sila tumitingin sa mga puso. Kasi nga sa araw paghukom, lahat na iyon ay titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang titignan niya lang ang mga puso at mga gawain. Kaya wag na wag kayong magpalinlang sa mga mukha, mga kapatid. Kasi nga kapag hindi mo sinunod ang kapamaraanan ng mahal nating propeta salam, ay talagang papangit talaga mukha mo. Lalo na ang iyong pag-uugali. Masisira ang iyong tamang pananaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang refleksyon niya mga kapatid sa puso, lumalabas sa mukha, lumalabas sa mata, lumalabas sa ilong, lahat yan pati sa mga balat, lumalabas po yan mga kapatid. Sa ano nga, tignan nyo, isa sa mga nagpapapangit din mga kapatid, tignan nyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa idha bushira ahadukum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at kapag ang isa sa kanila ay binalitaan ayon sa nilahad para sa mga waing Allah, nilalahad kasi nila dito mga kapatid, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga anak na babae ay mga ang mga anghel pala, ang mga anghel, yun po ang mga anak na babae, subhanallah. Yun ang kanilang nilalahad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila na naman balitaan nagkaroon sila ng anak na babae, anong nangyari sa kanila? Ang mukha niya ay nangingitim habang siya ay nalulumbay. Subhanallah. Tignan niyo sinabi ng Allah. Pangit mga mukha nila na hindi ma-drawing, nalulumbay. Kaya pag hindi ka sumunod sa Quran, hindi ka sumunod sa hadith, ay talagang papangit ang mukha mo kahit anong ganda ng iyong
Physical na anyo. Kahit makinis pang balat mo, o ano pa dyan, mangingitim at kasi nga pupunuin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng stress, pupunuin ng depression, o ano pa dyan, mga nakakalungkot na mga bagay. Kapag napuno na yan ng stress, depression, o kaya mga pagkabalisa, ay talagang papangit talaga mukha mo, hindi ka na makakain, hindi ka na makainom, hindi ka na mapagsalita. Subhanallah. Yun ang nakakatakot, mga kapatid. Lalo na sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, subhanallah, mangingitim, papangit ang mga mukha ng mga mapagtakwil sa araw ng paghukom. Katulad ng sinabi ng Allah, وَهُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at merong mga mukha sa araw na yaon na medyo maalikabok, tinatakpan nito ng maitim, sila magkagayon ang mga mapagtakwil ng mga sutil. Tingnan niyo, mga mapagtakwil, mga sutil, babalutan sila doon ng itim, babalutan sila, mga kapatid. Ibig sabihin, napaka sama ng kanilang pangyayari doon, na makikita sa kanilang mga mukha. Tingnan nyo, dito nga sa mundo nakita, may nakita nga ako doon kanina dumaan ako, merong namatayan, babae namatayan, subhanallah, nahimatay ang babae sa sobrang lungkot, sa sobrang depressed. Ganun na ganun mangyari sa iyo. Papangit ka talaga kahit anong ganda mo, basta mawalan ka ng malay, na sobra kang depression ka, subhanallah. Yun ang nakakatakot, mga kapatid. Lalo na sa panahon din natin, mga kapatid, dumadami mga wala sa tamang pag-iisip, lalo na mga bakla, mga tumboy. Tingnan nyo sila, mga kapatid. Hindi ba alam nila bawal na bawal ang pinanggagawa nila? Kinasusuklaman yan ng Diyos. Katulad sa hadith dito, sabi ni Abdi Abbas radhiyallahu anhu, qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutarajjilati minan nisa wal mukhannithina minar rijal. Sinabi ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu na sinumpa ng mahal ng propeta Muhammad SAW ang mga tumboy mula sa mga kababaihan at mga bakla mula sa mga kalalakihan. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Tingnan nyo, isinumpa. Mga pumangit na nga, tingnan nyo, mga lalaki. Macho. Makikisig ang mga katawan. Ngayon, nag-iba na, subhanallah. Nagbakla, naging mahinhin, napakasakwa talaga tignan ang isang lalaking makisig ang katawan, tapos naging mahinhin. Parang hindi mo kayang tignan ng mga ganitong mga tao, mga kapatid. O kaya babae, mahinhin, tapos naggumalaw siya parang lalaki, napakakatakot yan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga isinumpa yan sila, mga kapatid. Kaya pumapangit talaga. Kahit lagyan mo pa yan ng make-up, o kaya magre-retoke ka pa, kahit anong gawin mo dyan sa katawan mo, papangit ka talaga. Meron nga akong nakita subhanallah, nagpababae siya, nag-transgender siya, subhanallah, naging payat, tapos nagsisisi, kasi nga meron palang after operation, may operation pa pala, may maraming mga maintenance pa yan. Siyempre, lugi ka sa oras mo, lugi ka sa panahon mo, lugi ka sa pera mo, lugi ka pa sa pagnanasa mo, kasi wala na Kaya, bumayat lalong, subhanallah, hindi mo naman, dati makisig, macho, ngayon nagiging pangit. Kaya, a'udzubillah, mga kapatid. At ito rin, mga kapatid, isa sa mga kinakatakutan din, ang pagbabawas ng kilay, pagbunot sa mga kilay, paggupit, o ano pa dyan, ito po ay sa totoo lamang, mga kapatid, nagpapapangit talaga sa mukha ng mga kababaihan. Tignan nyo,
O kapag ang ano mo, ang kilay mo, ginugupitan mo, binubunutan mo, sunod na araw, ganun pa rin gagawin mo. Bakit mo ginagawa yan? Kasi nga, pumapangit ka. Kailangan i-ano mo talaga, i-maintain mo, ganong image mo. Kung papabayaan mo yan, araw-araw, titignan mo, hindi pinapabayaan mo. Mahaba man yan, o ano. Hindi mo ginugupitan, hindi mo minimintin. Yan na patunay yun. Na pumapangit ka talaga kasi nga, araw-araw mo na kailangan merong kang kilay, subhanallah. At ang mapakasakit mga kapatid, sinusumpa po ito. Katulad sa hadith na inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, sinumpa ang mga kababaihang taga-dugtong ng buhok at nagpapadugtong ng buhok at tagatanggal ng kilay at mga nagpapatanggal ng kilay at mga taga-tato at nagpapatatato na wala naman silang sakit. Yan ang hadith ni Prophet Muhammad sallam. Tingnan nyo sa panahon natin mga kapatid, subhanallah. Alam nyo ang kilay na yan mga kapatid, mayroong dalawang purpose yan. Una-una ay tinatawag na pangharang sa mga dumi. Yun ang purpose ng kilay, harangan niya. Tapos ang pangalawa, itong pinakaano rin, pangalawa, ginagamit po yan sa komunikasyon. Kung wala kang kilay, paano mo ma-express ang mga salita? Di ba, mayroong mga ekspresyon sa mukha. Wala kang kilay, ano na lang, titignan ng tao, wala kang kilay, di ba? Wala kang ekspresyon. Subhanallah. Kaya gano'n ang biyaya ng Allah, tapos binabago nyo pa. Lalo na ang tato na yan mga kapatid, dahil lagyan mo ng tato ang katawan mo, lason yan Lalo na pulang tato. Napakalupit pala ng lason yan. Mayroon palang mercury sulfide yan. Yan, lason talaga yan. Kaya ang iba nagkakaroon ng allergy, mayroon infection, may mga allergy reaction ng mga chemical. Kaya tuloy, pumapangit lalo ang tao mga kapatid. Kaya mag-ingat sa mga ganitong mga wala ka na magdahilan. Tignan nyo, mga nagpaparitoke rin mga kapatid. Subhanallah. Meron nga akong pinanood Nagparitoke siya, galing sa Japan. Tapos nagparitoke siya 50,000 lang sa Pilipinas. Pumalpak ang pagre-ritoke. Hanggang nalason ang mga dugo niya. Hanggang dinala siya sa hospital. Nagpagamot siya hanggang umabot sa 4 milyon ang kanyang nagastos. Subhanallah. Napakasakit, isipin mo ba? Sising-sisi siya tuloy. 50,000 lang, gusto lang magpatangos ng ilong, gumastos siya ng 4 milyon. Hanggang sabi niya, nawalan na siya ng mukha pagharap sa mga tao. Kasi nga, napakaganda niya naman, pero gusto niya mas maganda siya. Kaya tuloy, gumastos siya, nalungkot siya, sising-sisin siya, wala na siyang kumpiyansa sa sarili, o ano pa dyan mga bagay niya. Kaya, wag mong pangitin ang mga bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah dito, sabi niya, wala udallannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, fala yubattikunna aadhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kwento niya, sinabi ng Iblis to, sabi niya, sadyang ililigaw ko sila at papaasahin, at uutusan ko talaga, dalaslasin ang mga tainga ng mga hayop at uutusan ko silang babaguhin ang likha ng Allah subhanallah. Tingnan niyo, waswas pala yan, bulong pala yan ng Satanas mga kapatid. Wala namang example na lang, wala namang medical reason tapos ikaw magpaparitoki ka. Okay lang yung example sa mga na-aksidente kasi may mga medical para sa kanilang kalusugan yan. Katulad sa panahon ni Prophet Sallam, merong isang tao, pangalan niya si Arfajah bin As'ad, naputol ang kanyang ilong sa araw ng kulab. Kaya kumuha siya ng ilong na gawa sa pilak.
Piki lang gawa sa pilak. Kaya ang sinabi ang ano na yon, gawa sa pilak pero bumabaho. Kaya inutusan siya ng mahal nating propeta salam na kumuha siya gawa sa ginto. Tingnan nyo, isinilay siya ni Abu Dawud at ginawang Hasan ni Albani. Kaya walang problema yan basta mayroong medical reason. Sample lang mga breeze, nilagyan mo sa ngipin mo. Wala problema yung medical reason yan para maging patuwid ang ngipin mo, para maayos ang ngipin mo. Wala problema po yan. Pero nagpaparitoke ka, wala namang dahilan. Gusto mo lang tumangos ang ilong mo, ano pa dyan? Dubila. Kaya kapag ikaw nasusobrahan minsan sa mga pagnanasa, sa inaasahan o ano pa dyan, pumapangit talagang ugali mo. Hindi lang ugali. Nag-iiba rin ang iyong pananaw sa buhay. Nag-iiba, pumapangit din ang iyong paniniwala at pumapangit pati na rin mukha mo. Subhanallah. Itong nakapakasakit mga kapatid. Kasi nga, nasusobrahan ka eh. Alam naman natin, may hadith si Prophet Salam. Sabi niya, halakal mutanat yun. Kasiraan sa mga mapagmalabis. Yun ang sa hadith yun. Mapagmalabis kayo, bakit ka nagpapasobra dyan? Tingnan nyo, ang mga rockers, di ba? Mga rockers, sikat na sikat, tulad ng mga Metallica o ano pa dyan, mga rockers na yan. Ang mga buhok nila, hahaba, hindi naman drawing kasi may mga makeup na sila. Kaya nag-iiba talaga kanilang mga mukha, mga kapatid. At lalo na sa panahon natin, mga kapatid, na sobrahan talaga sila. Kaya ang mga ganda naging pangit. Naging pangit. Bakit? Kasi nga gusto nila lalagyan ang kanilang mga katawan na hindi naman nilagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingnan nyo, naglalagay sila ng mga tattoo, pinupuno nila ang mga katawan nila ng mga tattoo, o mga ano pa dyan, mga abubot dyan na hindi naman dapat nilalagay. Meron kang isang balita, subhanallah. Ang balita, merong transgender. Binago niyang katawan niya, subhanallah. Kaya nag-iiba talaga, pumapangit talaga ugali ng isang tao. Bumapangit lahat-lahat ng mga pati kanyang mga muka. Kaya, audubillah. Kaya, iba, subhanallah. Dahil sa kanilang wag nating gayahin ang mga tao. Kasi mga na yan sila, natatakpan ang kanilang kasinungalingan. Akala nila natatakpan ng mga bagay na yan. Kaya, kapag ang tao, mga kapatid, nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay, kapag nag-iba ang kanyang paniniwala, paruming tao na yun. Nag-iiba na siya kasi pinapatulan niya na lahat-lahat. Kaya dumudumi kanyang paniniwala, dumudumi ang kanyang katawan, dumudumi ang kanyang pananaw sa kabilang buhay. Kaya kapag inaayayahan mo na yan, hindi na siya. Ayaw niya. Sabihin mo, malugod ka kay Allah. Ayaw niya magtiis. Ayaw niya humangad sa nagkatipala sa paraiso. Naiinip siya sa mga pagsubok na dumadaan sa kanya. Kaya alam naman natin dito sa mundo, mayroon tayong expiration dito. Ang iyong taglay na kagandahan ay limitado lang, kapatid. Mayroong edad lang yan. Hindi iyan siya ahaba. Kaya kung ikaw pangit sa iyong physical na anyo, dapat malugod ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat mag-is ka. At dapat maghangad ka rin ng gantimpala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parang lang yan, kaysa susubukan ka ng Allah ng karamdaman at sakit, subhanallah. Kung ngayon ang iniisip mo, tignan nyo, daming mga may sakit, tignan nyo, nakakatayo ba yan sa kanilang mga higaan ba? Kaya ba nila kumain mag-isa? Kaya ba nila pumunta sa mga CR mag-isa? Subhanallah. Kung ganun ang maisip mo, talagang magpapasalamat ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron nga isang kwento, mga kapatid. Inulat ni Ata bin Abu Rabah na sinabi sa akin ni Ibnu Abbas, hindi ko ipapakita sa inyo ang isang babae, hindi ba ipapakita ko sa inyo ang isang babae na taga-paraiso? Aking sinabi, upo. Kanyang sinabi, iyan ang babaeng maitim
na dumating sa propeta Muhammad SAW. At saka nagsabi, tunay na nahihimatay ako at nahuhubaran. Sana ipanalangin mo naman kay Allah. Sinabi ng propeta SAW, kung gusto mo ay magtiis ka at mapapasa iyo ang paraiso. At kung gusto mo naman ay ipapanalangin kita sa Allah na pagagalingin ka nawa niya. Kanyang sinabi, magtiis na lamang ako. Saka kanyang sinabi, tunay na ako po'y nahuhubaran. Sana ipanalangin mo naman sa Allah na hindi na sana ako mahuhubaran. Kaya pinalangin siya ng propeta salam. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya ang hadith na yan, mga kapatid, ang babae na yan nahihimatay. Meron siya kasing sakit na epilepsy. Siyempre naman kapag may sakit ka na epilepsy ay nahihimatay ka talaga niyan. Kaya dahil doon pumunta siya sa kay propeta. Ang hadith na yan, mga kapatid. Dahil pumupunta siya kay propeta salam, yun ang pinayo sa kanya, mag-is ka, mapapasayo pa ang paraiso. Ibig sabihin, at yun ang pinili ng babae na yun. Kaya, tingnan nyo, kung iisipin mo talang hadith na yan, babae na yung maitim. Ang gusto niya, sa dulo ng hadith, sana ipanalangin mo na lang na hindi sana ako mahuhubaran. Subhanallah, ganun pang iniisip niya. Ngayon, nag-iba ng mundo halos inuhubad na nila lahat-lahat. Hindi mo na kailanman manilip Kaya, ang mga damit, mga kapatid, proteksyon yan sa katawan. Proteksyon din yan sa iyong pananampalataya. Tingnan nyo, katawan at pananampalataya. Hindi yan pang-akit o kaya pang-tukso na nagpapalapit sa panganib sa iba. Okay lang kung sa'yo pero dinamay mo pang iba Kaya ang na ito, mga kapatid, isa sa mga dahilan po yan bakit maraming krimen sa mundo. Dahil yan sa pananamit. Kaya mag-ingat, mga kapatid, sa mga kasi nga, tingnan nyo, ang babae na yun, kahit maitim yun, pero ayaw niya maghubad. Ayaw niya ipakita ang kanyang mga hubog ng kanyang katawan. Subhanallah. Kaya merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya Bani Adam, kad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha, libasu taqwa, dhalika khair, dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o anak ni Adam, talagang ibinaba namin sa inyo ang pagdadamit upang itatago ang inyong mga masasilang bahagi at bilang palamuti. At ang pagdadamit na may takot ay iyon ang mas mainam. Iyan ang isa sa mga palatandaan ng inyong Panginoon. Pero ang tandaan ng Allah, baka sakali sila'y makakaalala. Allahu Akbar. Kaya ang damit na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun po ang pinakamaganda. Kaya wag tayong gagamit ng mga sexy na damit. Ang iba kasi, siyempre, wala silang mukha. Ang ginagawa nila, nagpapasexy, subhanallah. Hindi dapat gawin ng isang tunay na mga manampalataya. Wag kang sinubukan ka na hindi magandang mukha mo, sinubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam na wag mo na lang silang tignan mga maganda. Wag mo tignan yan sila, wag mo i-compare ang sarili mo. Ang importante, ipatuloy mo ang iyong pagka-Muslim. Ipatuloy mo ang iyong pananampalataya. Kasi nga pagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso, mga kapatid. Pagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging mas mainam pa kung mga kababaihan, mas mainam pa sa mga hurunin. Allahu Akbar. Na parang mga kabilugan ng buwan kaysa mga bituin. Tingnan niyo, kabilugan ng buwan. Ganon na ganon ang description sa hadith ng Propeta Muhammad SAW. Kaya,
Kaya kung ano, huwag kang malungkot. Kung example, hindi ka pinagkalooban ng kagandahan, huwag kang malungkot. Kasi nga, mayroon ka ring pagkakataon na gaganda ka rin. Allahu Akbar. Kaya sa ano dito sa ayon kay Hibban bin Abi Jabala, katotohanan ang mga babae sa lupa kapag makapasok sa paraiso ay higit pa kaysa hurun dahil iyon sa kanilang mga ginawa sa mundo. Allahu Akbar. Tingnan niyo. Dahil sa kanilang ginawa sa mundo, sa pagsasala, pagsasawm, ano pa dyan. Kaya pagkakataon yun, mga kapatid. Binigyan po tayo pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag tayong mainggit sa mga pinagkalooban ng mga kagandahan dito sa mundo. Kasi nga, iyan po kasali kasi yan sa mga mabulaklaking buhay sa mundo bilang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang kabilang buhay ay mas mainam pa at mas nananatili. Allah. Yun ang piliin natin. Yun ang ating destinasyon. Yun ang ating hangarin. Bagkus ay nabi dito ng Allah, bagkus mas pinili ninyo ang buhay sa mundo habang ang kabilang buhay ay mas mainam pa at nananatili. Allahu Akbar. Kaya wag natin piliin, wag natin gayahin ng mga mapagtakwil, mga hindi Muslim, hindi mga manampalataya. Wag natin silang gayahin. Pinili nilang mundo, talagang pinabayaan nilang kabilang buhay. Tayo hindi. Hindi natin pinabayaan ang mundo. Bagkus sinunod natin si Allah. At meron pa tayong kabilang buhay. Maraming pagkakataon. Allahu Akbar. Kung isip-isipin mo, maraming biyaya si Allah subhanahu wa ta'ala na dapat mo lang sundin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, meron siyang kabutihan. Tignan nyo sa isang hadith, mga kapatid, isa sa mga pagkakataon natin, kung hindi tayo mga ganda, hindi tayo mga dito, pinagkalooban ng ganda, wag kang malungkot, meron pa sa kabilang buhay. Sabi dito na inulat ni Miqdad bin Aswad, radiyallahu anhu, na aking narinig ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, titipunin ang sangkatauhan sa pagitan na nalalaglag ng mga sanggol hanggang sa namatay na matanda bilang mga 33 ang edad. Tingnan nyo, 33 years old. Lahat yun doon sa paraiso. Ano pa? Sa pagkalikha kay Adam, ganun na ganun ang katawan mo doon. Ganun ang laki mo, katulad kay Adam. At sa ganda ni Yusuf, at sa ugali ni Ayub. Allahu Akbar, tingnan niyo, subhanallah. Pati ugali, katulad kay Ayub na mapagtiis, matimpiin. Sa ganda ni Yusuf, alam naman natin si Yusuf, pinagkalooban ng kalahati ng ganda ng buong sangkatauhan. Allahu Akbar. Si Adam naman, 60 feet. Allahu Akbar. Ganun, lalaki ka, parang higanti, tapos gwapo ka pa, tapos napakaganda ng pag-uugali mo katulad kay Ayub. Ano pa? Nakatina ang mga mata. Ang buhok niya na parang sanga ng puno. Subhanallah. Ibig sabihin, sanga ng puno, ibig sabihin, mayabong ang iyong buhok. Isinalaysay ni Tabarani at ginawang hasan ni Albani. Kaya gano'n na gano'n, mga kapatid. Ang kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Meron doong mga suklay gawa sa ginto. Ibig sabihin, may buhok ka talaga doon. Susuklayin mong buhok mo. Kaya yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaloob. Kasi kaya mga kapatid, merong isang hadith dito na wag mo lang pangitin ang mga tao. Wag mong pangitin. Kasi may hadith dito na wala taqulu kabbahallahu wajha. Ibig sabihin, pangitin pala dito, wag mong ipagdua kay Allah na pangitin nawa siya. Mali yun. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mahal nating Propeta sallam, huwag kayong magsasabi na pangitin nawa ng Allah ang mukha mo. Ang bawal yun. Sinalaysay sa Adabul Mufrid na ginawang hasan ni Albani. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun. Kasi nga tayo, alhamdulillah, tanggap naman natin yung mga pangit tayo. Pero wag ka lang magdua para sa kapwa mo ng ganun. Pangitin mo siya, subhanallah. Mali yun po, mga kapatid. Yun, isa sa mga
hangganan kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos meron pa nga dito sa hadith din na kung ang isa sa inyo ay nakipag-away sa kanyang kapatid, kung gayon ay iwasan niya ang kang mukha sapagkat tunay na nilikha ng Allah si Adam hinggil sa kanyang pagkakawagis. Tingnan nyo, mag-away man ng isa sa inyo, huwag kayong magsuntukan suntukan na matatamaan ng mukha. Bawal na bawal po yan. Hindi natin maiwasan yan na mag-away, pero huwag kayong umabot sa mukha. Kasi nga pinarangalan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilagay niya dyan ang kanyang karangalan sa mukha natin. Kaya dahil doon mga kapatid, inshallah sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Sana magdagdagan ang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.